Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin sa wakas. Matinding buwelta ni SP Soto at Inday Lustay ng bato ng laptop. Totoo nga ba? Bago natin pag-usapan ito mga kaibigan, paki-comment naman po kung sang-ayon kayo sa sinabi ni Tito Sen, ni SP Soto na ang fourth wheel ay agad-agad. Pero ang desisyon ng Supreme Court tungkol sa isang petisyon laban sa Senado kaugnay sa unang impeachment ni Sara Duterte, ang fourth wheel daw mga kaibigan ay within a reasonable time. Ngayon mga kaibigan, ginagamit kasi ng mga maka-Duterte na tama daw ang ginawa ni Chis Escudero sa unang impeachment ni Sara Duterte, kung saan drinibol, pinatulog ng ilang buwan, binalik sa kamera hanggang sa tuluyang binasura. Tama daw yan mga kaibigan, sabi ng grupong Duterte. Kaya naman ang buwelta ni Tito Sen pagdating ng kaso sa Senado, abay forthwith, agad-agad niya itong aaksyonan. Kaya lalong galit na galit ang mga maka-Duterte mga kaibigan. Tapos ito pang si Inday Lustay, trending sa social media mga kaibigan. Abay nagwala daw at binato ng laptop ang isang abogado niya. Nako, naloko na mga kaibigan. Abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sunog na sunog itong mga Duterte. Lalo na itong si Mang Kanor, Pulong Duterte, na puro na lang palusot mga kaibigan. Pakinggan po natin to. May sinasabi naman po itong si Congressman Pulong Duterte na ginagamit daw ang SALN para ma-pressure ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment. Well, I wouldn't be surprised again i-erase ng mga Duterte yung issue ng SALN kasi nakita natin kung paano sila nasunog dito sa pagsisinungaling ni VP Sara Duterte sa SALN niya. So kung hindi siya komportable dito, tayo ay komportable. Dapat nilalabas talaga ang SALN at dapat hindi iniipit at tinatago ito. Inaasahan na natin yung black propaganda, palibhasa, iniiba na naman yung usapan, inililihis sa matinding ebidensya. Nagtataka nga po kami, hindi po ba't that's supposed to be a public document? Yes, that's supposed to be a public document pero nagkaroon ng yugto sa ating kasaysayan doon sa nakaraang ombudsman na naging napakahirap yung pagkuha ng SALN. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Panahon ni Digong, pahirapan makakuha ng SALN ng isang politiko. Bakit kaya mga kaibigan? Mabubuking kasi sila, di ba? Pag ganun na lang kadali na makita natin yung kanilang yaman. Tapos ito namang si Pulong Duterte mga kaibigan, bakit ngayon lang daw nauuso yung transparency? Malamang. Kasi nung panahon nyo, panay tago. O di ba, panay tago, kaya nga takot na takot sa accountability itong si Sara Duterte at ang kanyang family. Balita nga daw mga kaibigan, may binato daw ng laptop si Inday Lustay. Imagine mga kaibigan, ganito yung itsura ni Sara Duterte, Ayan, galit na galit, tapos binato ng laptop yung isang abogado. Dahil sa sobrang galit. Nagwawala mga kaibigan. Nako. Well, totoo man yan o hindi mga kaibigan, ang katotohanan ay natataranta ang kampo ni Sara Duterte. Lalo na ngayon mga kaibigan sa panawagan kay SP Soto na gawing forthwith ang impeachment. Kaya naman, heto ang matinding buwelta ni SP Soto mga kaibigan sa mga maka-Duterte na nagsasabing tama daw ang ginawa ni Escudero sa unang impeachment ni Sara Duterte. Eto mga kaibigan, ang ganda po nito. Sa akin, ang forfeit immediately. O kami ni Webster. So, ganun sa akin. Ngayon, doon sa Supreme Court, sa sinabi mo na Supreme Court decision, naintindihan ko yung sinasabi ng Supreme Court As a matter of fact, tataka ko sa iba, ang reading nila iba Parang ang reading nila, parang sinasabi na tama yung nangyari last time. Di ba? Hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng tama sapagkat ang nangyari noon, February 5, kung di ako nagkakamali, 5:49 p.m. dumating yung articles of impeachment sa Senate 2025, 5:49 p.m. June 10, 2025, nag-convene as an impeachment court. Definitely, hindi forfeit yun. Definitely, hindi rin pasok doon sa definition ng Supreme Court na within reasonable time. What? Di ba mga kaibigan, yun kasi yung pinapakalat ng mga maka-Duterte na tama daw yung ginawa ni Escudero. Sang-ayon daw ito sa desisyon ng Supreme Court regarding sa forthwith. Pero mga kaibigan, ang totoo, wala pong sinasabi ang Supreme Court na tama ang ginawa ni Escudero. Taliwas sa pinapakalat ng mga maka-Duterte. Grabe mga kaibigan, Ang galing talagang mag-twist, Itong mga DDS ng kung ano-anong kwento pabor sa kanilang amo.
Ay nako talaga, oo. Hindi ba? Okay. But then again, itong Supreme Court decision, Mm, the way I read it and the way I understand it, it is based on the petition. correct. On the petition that was filed. Not on the work of the Senate itself. So ang tingin ko, walang laman doon sa Supreme Court decision na makakasama sa pananaw ng Senado at sa kilos ng Senado. Yung petition ang in-address ng Supreme Court decision. Ngayon, doon sa forthwith, nung ini-interview ko ng mga media, actually, in English ko lang yung Filipinong forthwith eh. Yung Filipinong forthwith. Di ba tayo, kahit saan eh, kahit sa Senado pa, kahit sa kalsada pa eh. Pero may humiling sa'yo, palagi mo may humiling sa'yo, ano nga tulungan mo nga ako, pwede ba natin gawin to? Hindi ba ang sagot ng karamihan ng Pilipino pag gusto? Bukas na bukas, gagawin ko yan. Totoo In naman. English ko, sabi ko, to me, forthwith is tomorrow. Sabi ko, pag natagyan mo ito, bukas, sigurado, magkukonvene kami. Yun ang pagkaka-explica ko lang. So, yun sa akin, ang forthwith. Yung mag-convene kayo. You know? Okay. Pero I understand the Supreme Court perspective because what they mean is that the trial proper. What they mean is, hindi naman pag sinabing forthwith, bukas, trial na. Di ba? So, yun ang naintindihan ko yung sinasabi nila Leon. Pero sa atin, ang importante, forthwith is convening and presenting the articles of impeachment to the impeachment court. Yun. And then you get the ball rolling right away. Yan ang mga kaibigan, yan ang sinasabi natin na figure of speech. 'Di ba mga kaibigan? Yung sinasabi dito ni Tito Sen na bukas din ay impeachment trial na, agad-agad. O yun po yung figure of speech, hindi katulad yung kay Sara Duterte na pagbabanta. Tapos sasabihin nila Marcoleta, nila Robin Padilla, Panelo at ng mga ibang mga DDS. Napaka-OA nyo naman. Oo, figure of speech lang yun, dala lang ng galit. Yun ang pinagkaiba mga kaibigan. Eto, kasi yung sinasabi mga kaibigan ni Tito Sen, ang ibig niya lang sabihin, walang delay na gagawin. Hindi katulad ni Scudero, diba? Na ang daming palusot, pero dito kay SP Soto, forthwith, agad-agad. Hindi man kinabukasan, pero imi-make sure niya na walang rason para ma-delay ito. Yun lang po yun. Ay, nako talaga, oo. Pagpalagay natin, ito na nga yung big if. May 11, bumoto ang House. At pagpalagay natin na binutohan nila yung articles of impeachment, they have enough votes to bring it to the Senate. They will most probably transmit it the following day. No? May 12. Pag natanggap namin yun, May 13, I will convene the impeachment court. We will take our oaths and we will get the ball rolling. In other words, ang mangyayari yan, by the 14th presentation namin ng articles of impeachment sa amin at pagkatapos noon ay padadala namin yung impeached official ng hihinga namin ng response. Bibigyan namin ng 10 days which is nasa rules namin yan. Kung working days yan or ano man yung kangay nasa rules namin. No? 10 days. After that, pag natanggap namin, which we did sa corona impeachment, hihinga naman namin ang prosecution ng balik ng 5 days. Pagkatapos na matanggap yung ikangay sa defense. No? Thereafter, after the 5th day na tanggap namin yan, I will propose a pre-trial. Hindi kami mag-pre-trial sapagkat gugulo lang eh. It will be fair for everyone. At mas magiging mabilis pa rin kami. O di ba mga kaibigan, ang linaw nung sinasabi dito ni SP Soto, yan ang forthwith, di po ba? Mag-convene agad para sa preparasyon at formalization ng Senado para maging isang ganap na impeachment court. Yun lang po yun, napakasimple. O, manunumpa lang yung mga senador para maging patas na senator judges. Pero mga kaibigan, patas. Ewan ko na lang kung may ano dyan, no, may patas. Oo. Diyan sa mga DDS na senador, sana lang may konsensya pa sila natitira. Pero sa mga katulad nung na Robin Padilla, Bato, Bongo, nako mga kaibigan,
Walang patas dyan. Lalo na itong si Amy Marcos. Ay, nako. Ay, Amy Duterte pala, mga kaibigan. Tapos ano pang gagawin nila, mga kaibigan? Formal lang nababasahin yung mga reklamo laban sa isang impeach official tulad ni Sara Duterte. So yun lang. Tapos pag-uusapan lang yung schedule kung anong araw ang simula na pagpresenta ng mga testigo at mga ebidensya. Yun lang po yun. Oh, pero anong ginawa ni Escudero, mga kaibigan, nung siya yung Senate President? Sige nga ho, simpleng pag-convene lang, mga kaibigan, di pa na ginawa. Oh. Bagkos, pinatulog ng ilang buwan yung kaso. Drinibol nga, mga kaibigan, di ba? Tapos anong ginawa? Binalik sa Kongreso. Tapos ang yabang pa noon, di ba, mga kaibigan, itong si Escudero. Oh. Di ba? Anong sabi niya, mga kaibigan? Oh, wala daw limit, yung kapangyarihan ng isang impeachment court. Lalo na pag siya yung Senate President, di ba? Oh. Kaya tinatawag natin siya noon na Supremo, di ba, mga kaibigan? Kung ano-ano yung gusto niyang gawin. O basta ma-delay lang yung impeachment trial ni Sara Duterte. O ano pa yung bakit natin sinasabi na ang yabang niya noon, mga kaibigan? 'Di ba? Merong mga grupo, mga kaibigan, na nagsusulong sa isang signature campaign para lang pabilisin at simulan na yung impeachment trial ni Sara Duterte. O anong sabi ni Supremo Escudero noon? Wala daw, mga kaibigan. Wala daw magagawa yung mga signature na yan. Oo. Hindi daw kayang madaliin at walang forthwith sa usapin ng impeachment ni VP Sara. O, di ba? Ganyan kayabang at kadaldal noon ni Boy Kilay. Di ba, mga kaibigan? Pero ngayon, nasaan na siya? Itong si Escudero, mga kaibigan, abay dawit pala. Oo. Dawit pala yung loko sa malawakang korupsyon. Di ba? Kaliwat kanan hindi nga makalabas ng bansa Di ba? Yabang pa kasi. Oo, kung ano-ano kasing pinagagawa nung ikaw ang Senate President. Tapos ngayon naman, mga kaibigan, biglang tahimik. Di ba? Baka nga mga kaibigan, may gawing maganda rin to kahit papaano no? Baka isa ito sa babaliktad. Isa ito sa pumabor na i-convict si Sara Duterte. Di ba? Di maganda kahit papaano may ginawa kang maganda sa karir mo sa pagkasenador. Kaya lalong natataranta, mga kaibigan, itong si Reyna Pusit. Hindi malayong magwala at mambato ng laptop. Lalo ngayon, mga kaibigan, si Soto, ang Senate President, kung saan forthwith ang impeachment ni Sara Duterte. Ay nako, ang ganda nito, mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.